pong Second Luis. Kami po nanyahan po na kapatid na tayo ay magawigan. At bago po yan ay tayo po muna ay yumuko para po sa akin po manalangin. Kaya din po mga lahat, sa Panginoon, sa mga ito, sa mga kami na mga Diyos na amin po na ipipitahan sa Panginoon at pananahin na kami sa aming pagkakas. So, namin po at pagpalain po ang pagkakasaan sa pangalan ng Jesus. So, ako atin po unang awitin ay makikita sa page 85, I will sing of Jesus. Tayo po sabay-sabay umawit na para po sa ating pagkakas na awitin, intended stars sa page 89, I found a friend.
So, yung mga kapatid, sa ating pong patuloy na pagsamba. At habang ang ating pong mga participant sa ating dalawang servisyo ay handa na, ay nais namin i-inform sa inyo mga kapatid ang ating pong result ng ating meeting o emergency meeting noong Sabado ng hapon at ito po ay babasahin ng ating church clerk at bigay ito sa ating pagbabasa nito. December 21, 2025, emergency meeting, agendas, youth activity, year-end party, bayanihan, bills, singing group conductor. For our first agenda, youth activity and banking, natapos na po ito noong November 22. Audit po ito ng mga kabataan sa school po ng sa Golden Valley. And then, food and entrance, it was shouldered by youth funds. Food, 1,000 approved. Entrance, 900 pesos. Overall, sa lahat ng nag-attend na kabataan. Second agenda, year-end party or New Year's salubong. Sa first, ito po ay gaganapin sa December 31, dito po sa church. Part 1, ang program po, ang mga handle program, sa part 1, devotional, worship program, mag-start ito ng 6 o'clock, at in charge po sa program ay ang ating mga kalalakihan men. Part 2 po, which is food, ang in charge po dito ay ating mga kababaihan women. Part 3, sa mga palaro, ang in charge po ay youth. Sa decoration naman po, in charge ay sina Sister Luna, Sister Myra, Winnie, and Lisa. Bayanihan, December 29, 2026, 8 a.m. Tayo po, napag-usapan din ang hindi gagalo ay mayroong small fines. Ang stock po natin ay napag-approve ay pandesal. Leaders, lunch po natin ay nag-donate po ang ating kapatid na bigas at ulam para sa ating lunch. Ito po ay from Mother Goods. Then, napag-usapan din natin ang cleaners. Sa ating cleaners po ay napag-usapan na ibibigay natin yung ating payment sa naglilinis tuwing 23rd ng buwan. Dahil sa ating church, napag-usapan din po ang ating church maintenance. Pag-usapan po natin yun, pero yung labor po ay magagaling kay Sir Ronnie. Then ang materials po ay shoulder ng church. For bills and electricity, as of recent months po, ay tumaas ang ating electricity bills. Napagkasunod na magkakaroon na tayo ng charging station. Tatakpan na po lahat ng outlet dito sa church. Tatakpan na lahat ng outlet dito po sa church. Kasama na rin po doon yung concern ng mga bata na hinahawakan po nila yung mga outlet po natin. So, tatakpan na po natin yun. Then, magkakaroon na rin po tayo ng mga fee for charging sa mga nasa-charge po tuwing hindi po araw ng Sabado dito. Others, meron na po tayong singing group. Nag-train na po tayo for our singing group. At yung trainer po natin, napag-usapan po natin na kada po member na singing group po ito ay magbibigay ng 10 pesos every week. Yung po ay 40 pesos every month. Dahil po si Pastor ay last year niya na po yung taon sa atin, tayo kapag-asunod din po na magkakaroon tayo ng token para kay Pastor Rosa Santos. And then, kapag-asunod na rin po na sina Sister Dean at Sister Krista ang bibili po ng mga ito. Natapos po ang ating meeting noong 4:55 p.m.
Okay, so maliwanag naman siguro mga kapatid, ano? Ngayon po, 31. Mayroon tayong year-end program for party dito sa ating church, no? So, lahat po tayo sa ating pong mga kapatiran na nandito at maging sa mga regular na visitors ay invite po ang lahat para sa ating pagsalubong ng ating bagong taon, no? Then, kinabukasan ay mayroon po tayong outing, no? Pamaligo sa dagat. Lahat po yan ang buong church. So, sa record o sa listahan ay maabot na ng 70 sa mga individual, no? Ha? 60? Okay. Paabotin natin ng 70, no? So, sila si Imam Canosa at sa kanilang mga workers ay invite din po sa ating pangalan bukas, no? At ang ating Sawan. At ang ating pong pagbinyo ay doon sa floating cottage, mga kapatid. Mayroon pong bangka, mahihila, dahil po tayo doon sa may laot, no? Doon sa laot ng DRC ay mayroon doon mababaw sa alhinaan ay doon tayo ilalagay. So, napakalinis po yan. Kaya samantalahin natin, lalo na itong panahon natin na nag-change ang ating klima, isa rin yung mga kapatid na ako rin ay may tama din sa ubo, no? Marami sa atin dito ang may problema ngayon. Dahil ang ating panahon ay mainit sa araw at sa gabi ay napakalamig, no? So, yun po ang ating panahon. Kaya kailangan natin na makakailan dito sa dagat. So, at sa iba pang mga napag-uusapan dito, mga kapatid, gusto ko lang iliwanag sa atin, ating mga outfit ay napakarami ito at nanganganib dito ang ating mga bata. Dahil mayroon po silang itinutusok dyan, o ano-ano ang kanilang mahahawakan at posible na sila ay madidisgrasya, no, ng ating mga kwente dito. So, ang dito sa wala namang gamit ay tatakpan po yan para maiwas sa panganib, no? Ating mga maliliit na bata na hindi nila alam ang kanilang magagawa, kaya yan po mga kapatid, isa po yan sa nakakasihan. So, maliban hindi po ganda, nagamit ang ating sound system para manatili po yan. So, sa iba pa, at may kayong mga questions at kung okay lang naman sa inyo, yun po mga kapatid ay ating po nailahat sa inyo na yan ang ating po gawain at programa ng ating iglesia na patuloy na isa sa gawa. Ganun din yung ating pong tingin dito sa may right side and left side na mayroon pong butas na yan ng anay. Kala natin medyo maganda pa yan, pero sa loob ay wala na ubos po yan. Kaya mayroon pong aksyon ang ating po church na isa sa gawa ang ating pong magkabilaan mga hindi upang ito ay makaayos mga kapatid. So, maraming po salamat at video sa inyo po pakikinig at pagtanggap ng ating po knowledge ng ating iglesia. At ito po ay tapos na ulit po kami at kapasok na ang ating mga sa muli po, sa mga araw po na salamat sa ating lahat. Sa umaga po ito, tayo po mga kapatid ay pinag-agawitan ng ating po sports group, Brother George Granes. Pagkatapos po yun, ang pray po Holy, and then susunod naman po ito na invitation po ng ating pong speaker. At pagkatapos po ay babasahin po ng sa po nating kapatiran, Brother Antonio Vallejo sa Pangkais.
Ano po yun. Pagkatapos po yun, ikukuleta naman po ng ating pong Tegones, Sister Jomara Kauni, at the music po, Shower of Blessing, na pwede po ni Padre Antonio Gallegos. At ang ating pong hymn of adoration, yan po sa atin ang ating chorus. Magmumula naman po ang ating spiritual reading and pastoral prayer sa Sister Aranya, siya yung song po ng ating chorister. Susundan po itong mga kapatid na message and song, ipagkakalong po sa atin ng lahat po ng kabatanan. At ang ating pong speaker sa tanghaling ito ay magmumula po kay Brother Albino L. Mascarero. At ang ating pong hymn of consecration and benediction ng ating chorister Timo po, Sundicious Bulletin. Ang ating pong song leader, Brother Joseph James, ang ating pong presenter, Brother Albino Mascarero. At ang nasa monitoring screen po, walang iba po ni si P. Ramos. So tayo po mga kapatid ay narako na po sa ating kalawang celebration po sa mga. Mga po ang lahat po ay bigay po ang buong atensyon sa ating po pagsamba sa mga. Yun lamang po. Lord is holy. Total po sa Panginoon.
lahat ng aming Panginoon, ang aming Panginoon sa pangalan ng Jesus. Bago po ikumin ang ating mga handog at kapo, ating muna akong basahin ang salita ng ating Panginoon mula po sa aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 24. Ang sabi po dito, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. At narito po si Sister Jorma upang tayo po ay paglikuran sa kanyang pagkolekta ng ating mga pagkuhan. Narito po. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin naman na nasa mga langit. Narito, Panginoon, ang aming mga kasampung bahagi at mga handog. Paus puso namin binabalik ito sa inyo, Panginoon. Ito ay bunga ng aming pagpapagal sa buong maghapon. Ito po ang aming bunga ng aming pagsusumikap na may balik po ang aming pasasalamat po sa inyo. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan ng mga paghihirap, Panginoon, kami po rin po ay masaya na nagbabalik po ito bilang aming katapatan, bilang aming pag-ibig sa inyo. Dahil kayo po ay patuloy yung pinagpapala ang aming mga hanap buhay, ang aming mga pisikal na pangangatawan, ang aming mga pamilya na nakikinabang para sa aming hanap buhay. Kayo po ang pinagmulan nito, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, sama-sama kami nagpapasalamat. At kayo po ang aming Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan, ang aming kaligtasan. Salamat po, Diyos, at hinihiling po namin sa inyo na kami po ay nagpatawarin sa aming nagawang kasalanan sa aming pagkukulang. Ito po ang aming mga dalangin ng mga kasalamat, alang-alang sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sing po sa page 157, 127, only in the power of Jesus.
verses 4 and 5. Ganito po ang sinasabi. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi tinutuloy ng lahat, kundi isang talagang nararapat. Verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinutuloy na katuluyan. Tayo po ay magalang na lumuhod sa ating pananampalataya.
Good morning, Nabisawat, mga kabalik. Lahat ba ay masaya sa buong isang taon, 2025? Ha? Kung sa mga pa, win or loss, kung sa basketball pa, win or loss, may blessing din. Naalala ko yung sasali kami sa basketball noon. Sabi ng aming coach, ito ay final ha. Inya. Huwag kayong mag-alala. Dahil pag tayo ay matalo nito, mayroong big break. So win or lose, lalo na kung manalo. Sa iyong mga kapatid, sa atin na sariling desisyon, saan ang maganda? Yung magiging champion or first runner-up? Champion? Sa palagay ko, ang ating pag-iisip ay parehong-pareho yun. Di ba? Parehong nananalo. Ganon din ang ating buong isang taon. Win or lose. Win or lose. Kaya, purihin ang Panginoon na tayo ay mayroong Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Kahit papalo, lahat ng ating mga naranasan sa buong isang taon ay mayroon tayong prueba na nariyan ang Diyos kasama natin. Tama? Prueba na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Isa sa mga proof niya, mga kapatid, yung ating pagsamba at pagpuri ngayong araw na ito. Na ipakita natin na tayo ay Diyos, mayroong Diyos na buhay, na binibigyan tayo ng pagpapala sa lahat ng minuto ng ating buhay, mga kapatid. Ngayong araw na ito ay nais kong pasalamatan ang lahat ng mga kapatid na narito ngayon. Pamilyang Canosa, dito sila si Ma'am, si Sir A, ang mga anak, at ang pamilyang Mukala, praise the Lord, dito sila. Ang lahat ng mga kapatiran nandito ngayon. Tayo po'y natutuwa na kahit pa paano, meron pa tayong nakitang mukha. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang aking mata ngayon pag walang antipara, hindi ko nang klaro yung mukha. Unti-unti na tayong sinisingil sa ating mga lifestyle. Kaya, habang mayroon pang liwanag na napakita sa Panginoon sa atin, nais natin at hilingin sa Panginoon na ang liwanag na ating nakikita ngayon na pwede pa natin gagamitin para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ngayong araw na ito ay ang ating kapatid, ang ating isa sa mga masipag na mga founder ng ating church, na si Ma'am Mercy. Siya po ay ngayong araw ay kanyang birthday. So, pagkain natin ang happy birthday si Ma'am Mercy. Siya po ay nakapanood ngayon sa online. Ang ating nanay dito sa ating church ay siya po ay nagpapasalamat sa lahat ng Panginoon na sila ay nagkaroon ng patuloy na magandang kalusugan. Sa gitna ng mga naranasan nila na mga sakit sa paa, sakit sa tuhod, at nariyan pa sila. So, sa lahat ng nag-birthday ngayong December, nais kong niliyahan kayo na batiin happy birthday at happy Sabbath. Lalong-lalo na kay Ma'am, happy birthday Ma'am Mercy. Sana kayo ay
masaya pa ang pagpatuloy ninyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nais kong niyahan yung lahat ng mga may birthday ngayon na siya po ay tumayo upang espesyal na isama natin sa panalangin ang lahat ng ating kahilingan sa Panginoon. So tayo'y manalangin mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So wala ng birthday ngayon, ngayong December, pakitayo po. Sama natin sa panalangin. Ano man mga pizza na yun sa December, sama po kayo sa panalangin mga kapatid. Dalangin natin sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Tayo lang ang may birthday. Si Ma'am Mercy nandiyan din at nakikinig. Siya po ay kasama rin natin sa panalangin. Tayo'y manalangin mga kapatid. Aming banal na Diyos, nandiyan ka sa mga langit. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa aming buhay. Sa buong isang taon, 2025. Ito po ay last Sabbath sa taong ito. At narito ang aming mga kapatid na nag-celebrate sa kanilang kaarawan at nagpapasalamat sa inyo dahil meron pang mga minuto at buhay na inyong pinagkaloob, iniingatan, binigyan ng magandang kalusugan, pinagaling sa lahat ng mga karamdaman, binigyan ng patuloy na hininga, mga pagpapala na sila ay nagkaroon din ng kasaganaan sa buhay upang sila patuloy na maglilingkod sa inyo hanggang sa inyong pagdating. Narito din ang aming mga kapatid. Pagpalain din ang lahat ng aming mga kapatid. Lahat kami ngayon ay nagpapasalamat sa inyo dahil po kami ay nakarating sa mga oras na ito sa maraming mga pagpapala na aming natanggap. Kami po ay nagpasalamat sa inyo, Amang Mahal. At nagpapasalamat patuloy sa inyong pagpatawad sa aming mga kasalanan. Sa lahat ng mga panahon na kami ay nagkakasala sa inyo, inyo kami pinatawad. Inyo kami niligtas at binigyan ng katotohanan. Purihin ka sa wala natin. Narito ang mga salita na aming pakinggan ngayon. Ito'y manatili sa aming puso at isipan upang ito ay maging gabay sa aming panampalataya na maging tapat sa inyo hanggang ikaw ay dito. Salamat po sa panibagong mga araw, panibagong taon, panibagong mga buwan na aming tatahaki sa 2026 na kami ay magkaroon ng tunay na panampalataya na may kalakasan ng panampalatayang tapat. Ang aming pagkasyon ang lahat ng aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Ngayong umaga mga kapatid ay inyo pong nakita sa mga balita. Nag-viral na mga balita na parang imposible mangyari. Mga imposible. Una, napag-isipan ko yung sinasabi nila at may mga dokumento man na makikita. Ang sabi nila ngayong 2026 ay merong global reset. Lahat ng mga internet ay magsashut down. Maging lahat ng mga naipon nating mga pera na nasa bangko ay maaaring pag ma-reset na yan kapatid. Papalitan na ng bagong system ng ating pera o kalakaran. Gusto natin gagamitin nasa atin. Yun po ang global reset. Ito ay propesya mga kapatid na kasama sa pagbabago ng ating pamahalaan at ganoon din naman sa ating panampalataya. Kasama yan sa ating panampalataya kung saan ba tayo nagiging tapat sa harapan ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Ako'y naniniwala na ang pagbago sa panampalataya natin
unti-unti tayong tinuturuan kung paano tayo magiging tapat sa Panginoon. Unti-unti. Maniwala kayo sa hindi at sumang-ayon kayo at sa hindi, magdating ang panahon, mga kapatid, na kung nasanay tayo na hindi sa pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, tulad na lang ng araw ng Sabat, mangyayari, kapatid, na tayo ay masanay din sa kalakaran o sa ating kapaligiran. Na talagang normal lang ang paglabas sa atin. Kung nasanay tayo na magiging tayo ay nagtatrabaho pa or sa mga estudyante nag-aaral pa na maging priority natin ang pangsarili sa sanlibutan ito kahit lubog ng araw na Sabat. Siguro mo, kapatid, dating sa bandang huli, sanay din tayo na hindi tayo sumunod sa kanisa. Ano natin ibang ang sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid? Dalawa lang. Pagpili sa ating lesson kanina, ang sabi ni Josue, ano yung sabi niya? Sige, kung ayaw ninyo magsunod sa Diyos, okay lang. No problems. Basta ang sabi niya, as for me in my house, we will serve the Lord. Alam na sila. Anong dinadamay sa sakripisyo ni Josue, kapatid? Isama niya ang kanyang pamilya. Ang pinaka-importante din. As for me, para sa ako, sabi niya, bahala na kayo. Unod kayo sa hindi. Hindi niya sinasabi yun. Or aking mga anak, sumunod sa hindi. Basta ako, sunod ako. Hindi yan ang kanyang sinasabi. Ang prinsipyo ni Josue, mga kapatid, as for me and my house. Ang kanyang tahanan, ang kanyang mga anak, musunod yun sa Panginoon. Amen? Ang tanong sa mga oras na ito, kapatid, sunod kaya tayo sa prinsipyo ng Panginoon? Prinsipyo ng Diyos. Yan ang kanyang binigay na instruction para tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya. In the book of writings ni Sister Ellen White from God, ang sabi dito sa Revival and Reformation na ating mapag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Ang sabi dito, beware the counterfeits. Tayo ay ina-aware sa mga mga panampalataya na ginamit ni Satanas upang tayo maka-encounter ng mga hindi mabuting mga salita. Maka-encounter na atake ni Satanas sa loob ng iglesia. Mayroong mga pag-atake ni Satanas na parang totoo. Imagine, mga kapatid, doon sa kanyang sa langit, di basta-basta ang kanyang nadala sa kanyang matamis na salita. Ano yung matamis ng salita? Katunayan yan, 1/3 sa mga angel sa langit ang kanyang nadala. Ito sa ating mga kapatid, sabi ni Sister Ellen White, mabuti mong sabihin, may isa. Kita mo na? So, lagi lang tayo ngayon, kapatid. Ilan ang libro ng Rampano? Nasa mga 80 na katala. Ilan ka 20 yan? 4 na 20. So, mabuti na lang kung may 4. Sister Yuli.
Yun ang sabi ng Panginoon, ngayon na panahon, sabi ni Apostol Paul, sabi niya, search natin ang ating sarili. Hindi natin. Saliksikin, hindi pala ito sa karamihan mga kapatid. Kasi samba ko ngayon kasi marami ng samba. Samba ko ngayon kasi ganito ganyan. Hindi yun. Saliksikin ang ating sarili kung narito ba tayo sa tamang pamaraan na sinasabi ng Diyos to revival and reformation. Reforma sa ating buhay. Ano yung batayan mga kapatid? Ang sabi nito sa Isaiah 8 versikulo 20, to the law and testimony, if they speak not according to this word. Anong sabi niya? It is because there is no light in you. Walang liwanag kapatid. Kung tayo ay nagsalita na hiwalay sa salita ng Panginoon tungkol po sa pagpaliwanag sa kautusan ng Diyos, walang liwanag ang ating makakamit. Ibig sabihin, kung niya, elkin pasto pa, ngit-ngit pa sa elektrikran, madilim pa sa espalto. Kita mo lang, grabe ka dilim. Ano yun kapatid? Ibig sabihin, yung ating sarili ngayon, isip na natin kung saan tayo. Dito ba tayo sa katotohanan? Kung tayo ba ay nakikita, hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi makikita sa ating kapaligiran, kung gaano tayo naging tapat sa Diyos nitong huling mga araw. Tapat. Maraming makikita na natin na mga palatandaan ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pinapakita na kapatid kung ano na ang sitwasyon ng ating panahon ngayon. Lalo na sa ating mga anak. Kaya puspusan ng paliwanag ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng tunay at dakilang pananampalataya dahil nariyan ang Diyos na siya'y nagbibigay sa atin ng napakalakas na pananampalataya. Then the great controversy yung sabi ng mga kapatid. Anong sabi niya? So closely will the counterfeit resemble the truth that it will be impossible to distinguish between them except by the Holy Spirit. By the testimony, every state and every miracle must be tested. Hindi natin makikita kapatid. May mga tao, may mga kapatid na nagpatunay na sila ay nagsunod sa kautusan ng Panginoon pero hindi nakikita sa kanilang sariling gawa. Doon natin makikita mga kapatid ang tunay na pananampalataya na siya ay mayroong puso, na sa puso niya ang pagtulong para sa gawain ng Panginoon. Nabasa ng ating kapatid ng ating scripture reading kanina. Yung hindi gumagawa, siya po ay hindi nakikita sa kanyang puso ang kahalagahan sa mga taong nangangailangan ng pabalita, ang testimonyo na sinasabi ng Panginoon na ito'y inyong isasabi, go and preach the gospel. Yan ang pinakanabis mga kapatid, na utos ng Panginoon na tayo ay sumunod nito. Hindi yung utos na ating sarili, yung kagustuhan nating sundin, kundi doon tayo sa Diyos. Nalala ko mga kapatid noong nag-lecture ako sa mga doktor. Sinusundan ko yung guide para sa pag-lecture tungkol po sa kalusugan. Sabi ng mga doktor, ano po ang yung kinabahan ako? Sabi niya, meron po ako tanong, sir. Yes, Doc. Anong pag-aaral ang natapos mo? Alam mo kung ano ang conviction na tuturo ng Diyos sa ating pag-isip at sa kasagutan sa Kanya? Ang sabi ko, ang itong sa ating job, ito ay tinuturo mula sa Diyos at pinag-aralan ko sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Mabasa pa yan sa Bible na sinasabi mo. Mabasa natin yan sa mga gawa.
Nagtataka ang mga tao doon sa Jerusalem na si Jesus Christ ang batang-bata pa. Bakit siya nagsalita ng kamanga-manga ng mga salita? Ano ang sabi niya? Ang aking napag-aralan ay hindi niyo makikita sa sanlibutan ito. Ito'y napag-aralan ko galing sa Diyos. Yung aking mga pananalita doon, sabi ko sa kanya, ito'y nanggagaling sa tinuro ng Diyos para maiwasan ang ating pagkasakit. Walang pinipili nito. Doktor ka man o hindi. Lifestyle at pagbabago ng ating estilo sa pamumuhay. Doktor ka man. Sinabihan ko siya, naalala niyo si Dr. Chuck? Si Dr. Chuck ay marami siyang inoperahan. Biniak ang katawan. Pero siya ay palihim ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa. Ano yun? Gusto niya masunod ang lifestyle ng Diyos na tinuturo ng Panginoon. Ano yun? Bago siya sana sa kanyang estilo sa buhay. Pero hindi na nagawa. Bakit po? Natamaan na ang iyong bubog. Biniak ang kanyang katawan din, hindi na makuha yung cancer na nandyan sa buto. Nandito talaga sa itong spine natin kapatid. Dito yan sa loob. Doktor, sabi ko sa kanya, walang naitago sa inyo ngayon, sabi ko sa mga doktor, na ang sakit na sinasabi ng Diyos ng sanhi sa ating estilo sa buhay. Yun ang nangyari sa mga eksperto ng mga doktor. So ito sa Diyos na turo. So walang pinagkaiba sa ating mga kapatid na ang ating pag-iingat ngayon ay ito'y kasama sa ating panampalataya na maging maayos at malusog ang ating pangangatawan. Sa atin, kung tingin tayo o hindi. Basta ang sabi niya, ang sabi lang dito, Tudalo, testimony. Ako ay hindi magsalita. Ito, wala tayong liwan. Ano po ang maging liwanag natin ang kapatid? Kung walang pinagkaiba ang ating estilo sa iba. Ano po? Yan ang tanong. Ikaw lang at ako ang kasagot ko. Hindi yung, sagutin mo yan. Hindi po. Sagutin ko. Tayo lang po. Tayo lang. Ano po ang sagot natin ito? Ano po ang magiging liwanag na ating ipapakita? Ang light, kung ikaw ay natatanggap ng light na ito, ay maaaring ito ay ating panatilihin. Ating isabi sa Panginoon, hindi lamang sa pagsunod sa Diyos. Anong sabi? Kailangan maawil tayo. Maghahanda tayo sa counterfeit ni Satanas. Ano yung counterfeit? Wala ko nung ako ay maupirahan. Sabi ng doktor, kain ka naman yun para makino ka. Kain ka naman. Ganito, kami. Sabi naman ng anak ng biyanan ko, Dok, hindi man yung pagkain ng yung doktor, pagkain niya ng ng cancer cells. Dahil tinuturo ng doktor mga kapatid, natanim sa isip ko, hindi pala yung itlog. Ang kaya na yun. Kaya nag-request ko sa kanya, hindi bang bigyan mo ako ng itlog? Hindi ako may lumihan. Iyak ako. Sabi ko, hindi ako pakainin ng itlog. Kasi nakatikim ako doon ng itlog. Pinapakainin. Kampante ako, ang akala ko ito ay tama. Yan pala ang sinasabi ng Panginoon na counterfeit sa ating panampalataya ngayon. Brother, ka lang doon kasi maganda man yan ang layunin mo ay para sa akin. Di ba? Maganda man yan. Naalala ko talaga mga kapatid yung time na
doon sa Puyo, sa may, sa Ilopoy. Ang time na yun ay dumaong yung bangka, araw na Sabat. Nag-sermon ako doon sa Ilopoy at dumaong yung mga hinabang nanggaling sa gobernador. Maraming mabigas at mga dilata at mga sabon. Ang mga kapatid nagsipag labasan sa simbahan. Nag-ubog sa dagat, ang yung Tagalog na nag-ubog. Umunta sa dagat kahit na masang ko ng pagtalon. Nagkuha sa ayuda. Ang counter-attack ng kaaway ng Diyos, mga kapatid, ganun yun. Ang akala natin tama itong ginagawa natin. Ang akala natin na pwede lang mga maglabas kang sa araw na Sabat dahil maganda ang ginagawa. Isang example ko, mga kapatid. Aking kultur noon. Ayan ang sanhi ng kanyang namatayan. Nagiging cancer of the bones. Pumunta siya sa session ng kapitan sa barangay kasi wala nang ibang time na para mapag-usapan ang mga libro natin, mga aklat. Wala nang ibang oras, wala nang ibang araw. Pumunta siya sa araw na Sabat at doon nakipag-session at sabi niya ay ito naman ay para sa Panginoon. Sama siya sa session doon dahil ang layunin, maganda ang layunin. Alam mo kapatid, anong nangyari? Ang galing niya sa sesyon, nabubuan ang kanyang motor, nabali ang kanyang spine. At yan ang sanhi na hindi siya, nagkasakit siya hanggang sa pinakain ng cancer ang kanyang motor, nila ang kanyang immune system, at lahat na yan, yun ang sanhi ng kanyang kapatid. Maganda na yun. Ang akala natin maganda ito, pero ang totoo kapatid, yan ang counter-attack ni Satanas para tayo ay mahiwalay sa katotohanan. Dinukli na ng kaaway ng Diyos ang kanyang panahon. Isa sa mga counter-attack na hindi natin makakalimutan, mga kapatid. Mabasa natin yan sa 1 Timothy. Unang Timothy 5, versikulo 8. Ano yun, kapatid? Ating basahin. Datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumatanggi siya sa panampalataya at lalong masama kaysa hindi sumampalataya. Panganib, hindi. Panganib, mga kapatid? Panganib ito. Yung hindi tayo sumanin sa puwersa ng Panginoon, ang ating tahanan. Yung ating tahanan, itong pamilya natin, nagsusunod sa Panginoon. Anong sabi? Mas masama pa tayo kaysa hindi manampalataya. Tama? Ito ang pinaka-serious. Then tama yung sabi ni Apostol Paul, i-search natin ang ating sarili. Tingnan natin ang ating tahanan. Tingnan natin ang ating mga tao. Ito ba ay tama ba ang mga pananampalataya? Ating mahal na asawa, ating mahal na mga anak. Yan ang ating i-search ngayon, mga kapatid. Ang sabi dito, mas marumi pa tayo sa hindi pananampalataya. Mga kapatid, that is serious na pag-uusap ng Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon na mananampay tayo habang tayo nag-aantay sa Panginoon. Testimonies Volume 1, 302. Ang sabi lang dito, mga kapatid, ito ang pinakasiklo. Prayerful is studied and the
practical at right, will be our shield from Satan. Power and will bring us of conquerors through the blood of Christ. Lagi natin pag-ibig. Ang dugo ni Ginoong Jesus doon sa cross na siya po ang sandata para tayo ay maging malakas. Paano nang kuha natin kapatid? Yung ating matahimik, matahimik. Manamit tayo. Ako at ikaw. Tayo na. Pamilya ko at ang pamilya mo. Dito tayo sa pinakapangalit na panagkas sa panahon natin. Sa lahat, sa data na sinasabi ng Panginoon. Kailangan makuha natin ang malakas na pananampalataya sa pamagitan ng dugo ni Kristo na ating papanalangin. Ating makuha. Malutupan tayo manampalataya kayo na magiging tapat sa Diyos. Habang may panahon. Ako ang may hinaan din ko ako. Nais kong ipabot sa inyo. Ang aking buhay ay napakahinahin. Kaya umiiyak ako sa harapan ng Panginoon. Lord, grabe ka makasalanan. Ako'y hinihiling sa inyo. Hindi po ako nagubad sa inyong banal ng Espiritu at may dugo sa Kalbaryo sa Diyos. Pangalig na ang ating panahon ng kapatid. Paiksi ang buhay ng tao. Kung matagal pa man bumalik ang Panginoon, pero ang buhay ng tao ay paiksi. Kung namatay ng bagong naisilan, may namatay ng bagong Katolik, may namatay ng mga senior citizen, marami nang namamatay ng paiksi. Salamat tayo na mayroong kapatid. Salamat tayo na mayroong Diyos na may pagbigay ng kapatid. Lahat tayo ay naging mayroong responsibilidad para sa panampalataya na may katapatan. Nais ng Diyos. Ang iglesia mo ito sa harapan. Makikita ang ating buhay. Magkita ang ating pagkakaisa. Sa dating na 2026, ang edad ko ay 56. Nais na Diyos. Natagdagan pa ang ating pangkat. At kagasa. Amen. Sa kanyang pagkakas, meron tayong Lord na may pagkakas at meron natin. Para po lang
sa inyong pamamahasa. Salamat po sa inyong mga salita na kami ay nag-iingat hindi lamang sa aming sarili, kasama ang aming sambahan. At kami po ay nagkaroon ng tunay na panampalataya, tunay na pagsunod ang pagkakitaan natin. Inaasahan namin ang buhay kami ang puno-puno ng inyong banal na Espiritu, mga pagpapala na patuloy ng maranasan sa aming buhay na naging tapat kami sa inyo hanggang tuloy-tuloy. Pagpalain po ang lahat ng inyong sinasabi sa amin na patuloy manatiling sa aming puso at isipan ang naging tulay sa aming pagkalakal sa sandaling natin. Darating ang sunod na taon, ngayon po ay hanggang lagi sa aming sarili sa bawat minuto ng aming buhay. Mas inyong pagdating kayo po ay nakasama lahat doon sa harapan nila. Salamat sa inyong pagdinig sa inyo. Ang dati namin lahat ng aming sa pangalan ng Jesus. Lord Jesus Christ,